Good morning po sa ating lahat. Kamusta tayo mga kapatid? Sige po. Alam ko pong na-miss nyo po yung mga katabi nyo po, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero mamaya na po natin gawin yan. Ngayon po ay i-ready natin yung puso po natin sa pagpuri natin sa ating Panginoon. Napakaganda po ng tema po natin ngayon sa buwan po nito. Kaya patuloy po natin i-set yung puso po natin sa pagsamba natin sa ating Panginoon. And bago po tayo manalangin, pwede po nating share po yung ating live stream dahil po tayo ngayon ay naka-online na. Bibigyan ko lang po kayo ng ilang segundo po para po i-share po natin, i-mention po natin yung mga kapatid natin na gusto natin mapaabot din sa kanila yung pagpapala po ng salita po ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, pwede natin i-share siya ngayon. Tapos tinitigil lang, oh no. Ayan, kung na-share na po natin ang ating live stream sa ating page po. Sige po, maaari po sana nakikiusap po ako ng ating mga cellphone po. Pwede po natin siyang i-silent po para po hindi rin siya maging istorbo po sa atin sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Kung meron kayong kailangan pong sagutin na tawag o meron man, maaari po sana, pwede tayong umuna na lang po para at least hindi po tayo makapag-istorbo and hindi rin po tayo ma-distract po sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen? Sige, and tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon upang mas lalo po natin maiset natin yung puso po natin sa Panginoon. At mamaya po lalabas po dyan yung mga prayer na pwede po nating ipanalangin habang sinaset po natin yung heart natin sa Panginoon. Sige, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buwan na binigay niyo po sa amin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay lumagpas na, Panginoon, sa kalahati ng taon po, Panginoon. Tapos ang June, Panginoon, Lord Jesus, na kami ay pinagpala niyo po at natuto ng gusto po, Panginoon, na iyong salita po, O Diyos, ang siyang kailangan po namin po, Panginoon. Kaya sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, ng puso po namin, Lord Jesus, ay patuloy na magalak, Panginoon, sa pagsamba sa inyo po, Panginoon. Patuloy, Lord Jesus, na ikaw ay aming masamba po, Panginoon. Maitaas po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa buong araw nga pong ito, sa service nga po namin, Panginoon. I pray na kung ano man yung mga bagay na aming iniisip, Panginoon, Lord, nagmahad lang, Panginoon, upang hindi namin maibigay yung the best sa inyo po, Panginoon, sa pagsamba sa inyo. Hayaan nyo, Lord, na ito ay aming maisintabi, Panginoon, at patuloy na magbigay ng kapayapaan, at sa inyo po kami, Panginoon, patuloy na lumapit po, Panginoon. I pray din po, Lord, sa aming mga kapatid na patungo pa lamang dito. Ingatan nyo nga po sila po, Panginoon, sa pagdako sa inyong panambahan, at ang aming mga kapatid, Panginoon, na makakarinig ng inyong salita po, Panginoon, at dadalo sa online po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang gumabay sa kanila at patuloy, Lord, na maranasan nila kahit, Panginoon, Lord, na nasa online lang po sila, yung pagpapala at yung presensya po, Panginoon, ang kanilang maranasan po, Panginoon. Purihin ka po at sambahin, O Diyos, ay po, kami patuloy nasasamba, Panginoon, sa pangalan niyo po lamang, Lord Jesus.
morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po natin sabay-sabay palakpakan ng Panginoon na napakabuti. Tapat sa mga buhay po natin. Pakikamusta po yung ating apiran po natin, yung mga katabi natin. Kamustahin po natin, kamayan po natin. And we're so glad na napakabilis ng araw at ang Panginoon ay patuloy po tayong pinagsasama-sama. Amen. As we know na tayo po ay nasa panibagong buwan, ang Panginoon ay patuloy pong may tuturo po sa atin. Amen. And we believe na ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon upang sambahin natin siya ng sabay-sabay. As we read po sa verse po na ito, na mafa-flash po sa ating screen. In Psalms. Sinasabi po ng Panginoon na karapat-dapat po siyang purihin sa mga buhay po natin. Na siya po ang may lalang sa atin. At sino nga ba yung magbibigay pa ng papuri sa Kanya? Yung mga bato ba? Yung mga likha niya lang ba? Kundi mismong tayong may mga hininga. Sinasabi po dito, purihin natin ng Panginoon. Patuloy nating i-check yung mga buhay natin. Humihinga ba tayo? Hindi lang literal na humihinga. Tingnan natin sa ating mga buhay na we can, di ba? We can face every challenges. We can face our everyday life dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa atin. Let's take it deep in our hearts na ang Panginoon po ay dapat purihin sa kung sino siya, hindi po sa kung sino tayo o sa kung ano po yung nagagawa natin para sa Kanya. Tanging ang Diyos ang dapat po nating dakilain. Ang Diyos ang ating kilalanin at ang Diyos ang ating pong ibahagi sa bawat segundo ng buhay po natin. Habang humihinga, Lord, wala kaming ibang maiaalay sa'yo, kundi Lord, yung papuri po namin that you deserve. Karapat-dapat ka, Panginoon. At dahil sa biyaya mo lamang, Panginoon, kaya kami nakakaawit. This morning, patuloy po tayong sumamba sa Diyos. Ilabas natin yung joy. Alam ko po ang Panginoon may nilagay na joy simula nung tinanggap natin siya. Let's not hide that joy in our hearts. Instead, let's praise the Lord with joyful hearts. Sige po, patuloy tayong mawis sa Panginoon. Of you. Namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Napasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Lord, sa iyong biyaya sa buhay natin. Sa biyaya mo lamang ako nabulay.
pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Isayaw natin yan. Isamba natin sa Panginoon. Lahat ng meron tayo, tinatawagan tayo ng Diyos na magsaya at magtiwala sa Kanyang presensya. Sabi po dito, pag tumalon yung dance team, sabayan natin. Pag sumayaw, sabayan din po natin. Ready? Sasayaw sa tuwa at tatalon, tatalon, sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw, sa tuwa, at masasaklap. Tatalon, ready? Tatalon, sa galak, papupurihan ka. Sabay-sabay, sasayaw, sa tuwa, at masasaklap. Tatalon, tatalon, sa galak, papupurihan. Isan pa, sasayaw, sasayaw, sa tuwa, at masasaklap. Tatalon, tatalon, sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Lahat nito'y biyaya mo lamang, Panginoon. Lahat nito'y biyaya. For the last time. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Lord, tinataas namin ang aming palakpak, ang aming mga boses, ang aming mga puso at ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Totoo po yung sinabi ng kanta, Panginoon, sa biyaya mo lamang kami nabubuhay. Ang biyaya mo lamang, Panginoon, ang aming kinakapitan, Lord, para kami makapagpatuloy sa lakarin po namin, Lord, ng pananampalataya sa inyo. Sobrang buti mo, Panginoon. Hindi po namin nasasabi ito dahil sa biyaya o sa pera na meron kami ngayon. Ang tinutukoy na biyaya dito, Panginoon, na yung pag-ibig na sumasakop po, Panginoon, sa lahat ng aming kakulangan, sa aming kasalanan, sa pag-ibig na patuloy pong nagsasabi na kami anak mo. Na kami ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Sobrang buti mo, Panginoon. Nararapat ka sa lahat ng aming pag-awit. Ilagay mo po sa puso namin ngayon, Panginoon. Yung papuring minsan kinahihiya po namin ibigay sapagkat wala kami sa tono. O tinitignan po namin yung buhay namin kasi ganito eh. Parang you're not deserving, Lord, na umawit sa'yo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na ang ilagay sa mga puso po namin. Yes, we are undeserving, but you deserve, Lord, all the praises. You deserve, Lord, yung mataas na pagkilala, yung mataas, Panginoon, na pagtatanyag sa mga buhay namin. Na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang hari ng aming buhay. And we can't miss, Lord, that chance. Or just spend our lives, Lord, in worrying. Instead, Lord,
lahat ng meron kami, Panginoon. Isusuko po namin sa iyo ito. At ang pagsamba, ang aming sandata sa lahat ng ito. Patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming pupurihin, patuloy naming sasambitin ang pangalang Jesus, ang pinakadakila sa lahat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kahit may hindi ka magbabago, Kailan may hindi ka magbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. mga pangako mo, Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. narito kami ngayon, Panginoon. Sinasambit namin, itaas ang ngalan mo. Sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng ito, Diyos. Luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon. Damhin natin yung kanyang presensya na bumabalot sa ating mga puso.
sa buhay na ito, Panginoon. Kami yung mga nilikha. Iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Patuloy namin tinataas sa Lord. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang awitan, nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ang Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa, Lord, sa anumang bagay. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Ito ang aming awit, pupurihin ka. Pupurihin ka. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pagkat higit ka, Panginoon. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito lamang dahil sa iyong biyaya. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito.
Dahil sa biyaya mo. Lord, salamat, Panginoon. Habang buhay, magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Patuloy natin itaas ang Diyos. Dahil sa iyong biyaya, magpupuri sa iyo. Tatanghal sa iyong hardon, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Iyong nilikha, kami iyong likha, lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila kang iyong nilikha. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, sapagkat ika'y nararapat. Awitin natin sa huling pagkakataon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Palakpakan natin ang Diyos. Lord, ito po ang aming dinadalangin sa iyo na ang aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy na ikaw lamang itaas. Pagsisigawan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan, ang walang hanggan mong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Can get enough, Lord. Ikaw ay purihin, Lord. Kulang ang mga buhay na ito, Panginoon, ang oras na ito, Panginoon, para sambahin ka namin ng lubos. We pray, Lord God, that these lives ay maging buhay na pagsamba. Pagsamba sa iyo lamang. We thank you, Jesus. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Good morning po sa bawat isa. Good morning, heartmates. Yan, pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Medyo mas gumanda siya ngayon. No, salamat sa Diyos. Sobra-sobra yung pag-worship kanina. No? Tunay pong nararapat ang Diyos sa lahat ng papurit pagsamba. Amen po ba? Amen. Yun, piyok-piyok pa, no? Talaga, tumodo kanina. So, praise the Lord po. Salamat sa Panginoon and salamat, of course, sa ating music team for leading us in worship. And of course, tayo po ay magpapatuloy po sa ating worship bilang po sa atin pong pagkakaloob sa ating Panginoong Diyos. Dahil po, again, sabi nga natin kanina, tunay na karapat-dapat ang Panginoon sa lahat ng papuri at pagsamba. And even sa atin pong pagbibigay. Kasi po, again, kapag po tumingin tayo sa paligid, lahat po na makikita natin, ito po ay grasya lang po, biyaya po ng Panginoon sa atin. Kaya po talagang hindi tayo magpapahuli, hindi tayo magpapapigil. Papupurihan at sasambahin po natin ang ating Panginoon, especially po sa atin pong pagbibigay. So, in our church po, in our family, meron po tayong tithes, offerings, and pledges. Yung tithes po, ito po yung 10% po ng atin pong income. So, binibigay po natin sa Panginoon. Dahil po, sa Panginoon po talaga yun. Ito po yung ginagamit din po natin para po sa mga gastusin po ng atin pong iglesia. Of course, yung renta natin, yung miscellaneous fee natin, yung elevator natin. Binabayaran natin yung elevator natin, no? Tapos, syempre lahat pa po ng mga expenses sa loob po ng ating panambahan. And of course, we also have our offerings. Ito po yung ginagamit po natin for our mission. And in speaking of mission, ayan po, pwede ko pong ipakita sa inyo yung mga pinupuntahan ng atin po mga offerings sa atin pong mission. Ayan. So, tingnan lang po natin ng konti. The Lord. Ayun po yung pinupuntahan po ng atin po mga offerings, no? After po nating busugin sila ng salita ng Panginoong Diyos, binubusog din naman po natin sila sa kanila po mga merienda bago sila pumasok or after po nilang pumasok, yon. So, pwede na akong may ilaw. Kasi, ayun. Praise the Lord. Ayun po. And definitely, marami pa po tayong paaralan na aabutin. At marami rin po tayong mga tahanan na aabutin para po sa mga Bible studies. And please, pwede po tayong sumama dito. Pwede tayong sumama physically and of course, pwede rin po tayong sumama through our support sa financial po. And ito po yung atin po mga offerings. And we also have our pledges. Ito po yung hearts natin na nagpapasalamat po para po sa ating mga pastor, nagbe-bless po sa kanila, especially kapag nabe-bless po tayo sa kanila po mga buhay at sa passion nila sa ministry. Amen po ba? Alright. Sa lahat po, ang bawat isa po meron pong envelope sa likod. So kung wala pa po kayong envelopes, pwede nyo pa rin pong gamitin yung mga blank envelopes po doon. Tapos lagay nyo lang po yung pangalan nyo para po i-update na lang po ng finance team. And kung gusto nyo rin pong gamitin yung atin pong online, we have our GCash. Ayan po yung QR code. Yung QR code po nandun din po yan sa likod para po sa ating
reference. And we can also use yung forms din po sa likod. Kung gusto nyo pong paghiwa-hiwalayin, yun, nandyan po yung tithes, offerings, pledges, and kung meron pa po tayong gusto pong iba pang fundraising na gustong pag-pledge dyan. Ayun. Salamat sa Panginoong Diyos. Ready na po ba tayong magbigay sa ating Panginoon? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord God, for all the blessings, Lord, na binibigay mo po sa bawat isa. We know, Panginoon, hindi po kami deserve, pero Panginoon, salamat dahil sa kabutihan mo, Panginoon, binibigay mo pa rin po sa amin kahit di po namin deserve. And Lord, allow our hearts, Lord, mag-umapaw po, Panginoon, sa pagpapasalamat po sa inyo. Dahil, Lord, tunay pong nararapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hayaan mo po ng mga puso po namin, Panginoon. Patuloy pong maging handa, maging excited, Lord, when it comes to our giving to you, Panginoon. Salamat po sa inyo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen! Pwede na po tayong magbigay sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Thank you po sa bawat isa and thank you sa puso na patuloy pong nagde-desire na magbigay po sa ating Panginoong Diyos. Pwede po ba tayong muli tumayo po, panalangin po natin yung ating pong mga kaloob sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, aming Diyos na banal, salamat pong muli sa inyo. Salamat sa kabutihan mo and salamat, Lord, sa opportunity, Lord, sa privilege, Lord, na makapagbigay po sa inyo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo for extending, Panginoon, yung desire na to, Lord God, sa amin po mga puso. And Lord, we're praying, Lord God, for Hearth Community Church, Panginoon. Allow our hearts, Panginoon, na tunay po, Lord God, na patuloy na mag-desire, Panginoong Diyos, na ibigay po sa inyo yung nararapat po para po sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo. Allow us, Lord God, to extend the ministry, Panginoong Diyos, dahil po alam po namin ito rin po yung desire mo, Panginoon, para po sa iglesyang ito, Panginoon. Masalamat po sa inyo, Lord God. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa. Pagpalain mo po ang puso namin, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, yung patuloy po nagtatapat po sa inyo, Lord God. Sa inyo po, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Wag na po tayong umupo. Dumiretso na po tayo sa atin pong paghahati-hati ng tinapay. Ayan. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon at lalakaw na po tayo sa pag-alaala sa ginawa po ng ating Panginoon sa araw na ito. Ayan.
Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi isa lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito din ay isang mahalagang pagpapakita sa ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang bababala ni Apostol Pablo ay nagbibigay sa atin ng paalaala na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ng mga mananampalataya. Ang hindi nararapat na maring pinapaalala ni Apostol Pablo, ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat nating igalang. Ang hindi nararapat na pakikibahagi sa gawain ito at hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa simbolo ng ating Panginoong Hesus ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan nating saliksikin ng mabuti ang ating mga sarili upang matiyak ng buong kamalatayan na tayo'y nararapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, binibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo po para alalahanin ang mga bagay na ginawa natin sa buong linggo na hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Taas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapir sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ating tagapin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Taas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumambot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo pong muli ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven. Want to thank you, O God, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, pinaranas mo sa amin, Panginoon, ng panibagong buwan, Panginoon. Panibagong pagkakataon, Panginoon, para magpuri sa inyo, Panginoon, this Sunday, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil minsan pa, Panginoon, ipinaalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong ginawa, Panginoon, sa aming po mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil merong Diyos, Panginoon, na nag-aalaga sa amin, Panginoon. Merong Diyos, Panginoon, na nagbigay ng kanyang buhay po para sa amin, Panginoon. Bagamat, Panginoon, meron po kami mga failures, Panginoon, sa mga challenges na amin pong hinaharap week per week, every month, Panginoon. Dalangin ko, O God, na hindi ito maging stumbling rock, Panginoon, para sa amin upang alalahanin na yung ginawa, Panginoon. But rather, Panginoon, ang mga challenges na ito, Panginoon, mag-cause po sa amin to remember, Panginoon, ang yung ginawa, Panginoon. At gawin mo nga po kami, Panginoon, na alalahanin po namin, Panginoon, ang yung ginawa, Panginoon, not just every first Sunday, Panginoon, but rather, Panginoon, every part of our lives, Panginoon.
everyday, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon, ay opportunity, Panginoon, to remember, Panginoon, ang iyong ginawa, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, we continue to praise you, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat sa iyong pagliligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming safe place, Panginoon, to be here, Panginoon. Kaya naman ikaw maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello? Alright! Happy Sunday, Heartmates! Ayan. So, kumusta naman po ang lahat? Lahat po ba ay nakapag-praise kanina? Amen. Ayan. So, kinukumusta nga po namin na lahat ang nandito sa aming panambahan ngayon, and also, kinukumusta rin po namin ang mga kasama po namin online. So, para po sa mga kapatid namin, nakasama namin online, please don't forget to like, comment, and share ang atin pong online live Sunday's worship service. Ayan. And also, iniimbitahan din po namin ng lahat sa ating Recharge Prayer Night. Every Wednesday po yan, 7 p.m. on-site.
And pwede rin po namin kayong makasama virtually via Google Meet. So, sinasend po namin yung aming meeting link 10 minutes or 15 minutes before the service. Alright? So, by the way, meron din po tayong heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So, for those who are interested, join a discipleship now. Ayan. And also, we have our fellowship, Youth Ablaze po. Every Sunday po yan, 2 p.m. So, para po sa mga youth natin na narito ngayon, iniimbitahan po namin ng lahat. Iniimbitahan po namin ng lahat na magstay mamayang 2 p.m. And also, we have our Heart Moms. Every fourth Sunday po yan of the month, 2 p.m. as well. And we also have our ministries. So, for those people who are interested sa mga ministries po na babanggitin ko, kindly tap any one of us para po makapag-start po kayo agad. Ayan. So, we have our music ministry, dance, ushering, finance, admin, and production, and also outreach. So, join a ministry now. So, by the way, I would like to inform you guys na nagsimula na po ang relaunch of our Campus Hangout. Ayan! So, of course, since nagbabalik na po ang ating Campus Hangout, syempre i-support po natin ang ating ministry through our prayers, our finances, and pwede din po tayong sumama physically. Ayan. Every ano po yan? Friday, 11:45 a.m. onwards. And also, we have our Bible studies. So, feel free to tap us if we are interested na i-open po ang ating mga bahay for Bible studies. And again, you don't have to worry about the food dahil ang Heart Community Church na po ang magdadala ng food if ever man po na i-open nyo yung houses nyo for Bible studies. So, by the way, we are also in social medias. So, follow us in our Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. So, kindly search lang po Heartmates or Heart Community Church. So, feel free to like, comment, and share para tuloy-tuloy ang ating connection. And tayo po ngayon ay tumuloy na sa pakikinig po ng ating Word of God. Kaya tinatawagan po natin ang ating senior pastor, Pastor Marlon Meneses. Ayan. Hallelujah. Praise God. Pinatayan ako ng mic ni Hannah. Misa pa, good morning everyone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And good morning din sa mga nasa online. Kumusta po kayo? And hopefully, makinig po tayo ng maayos. Siyempre, dito rin po sa ating pong panambahan. And hopefully, makapag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. Please, use your phone wisely. Kung hindi naman po para sa Panginoon yan, mag-focus na lang po tayo sa Lord. Nang sa ganun, hindi po masayang ang ating pong pagtungo sa ating pong panambahan. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pong serye. Tayo po ngayon ay nasa panibagong serye. Last month, we talk about standing on the Word of God. We talk about gaano ba kahalaga as a Christian na tayo po ay nakasandig lamang sa salita ng ating Panginoon. Wala pong ibang standard, but rather ang salita lamang ng Diyos ang dapat standard natin as a Christian. Kaya naman, pwede mo bang tapikin niya katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid dapat meron kang standard. And that is the Word of God. At ngayon naman, okay, let's talk about nag-uumapaw na pagsamba. Ito po yung ating pagpupukusan sa loob po ng isang buwan. Sakto po yung ating pong panambahan kanina, yung ating pong worship kanina, talaga namang nag-uumapaw, on fire ang bawat isa sa pagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo po ay tunay na umaawit, sumasamba sa ating Panginoon, sa una pa lamang ng pagbuka ng ating mga bibig, pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Kaya naman, pag-usapan po natin ng mas malalim pa, when we talk about nag-uumapaw na pagsamba, ano ba talaga yung worship para sa atin? Kaya naman, please open your Bible with me in Luke chapter 19, verse 37 to 40. Sorry, Luke chapter 19 or Lucas chapter 19, verse 37 to 40. Basahin natin sa wikang Ingles din later on
Basahin natin ito sa wikang Tagalog. Sabi sa ESV version, as he was drawing near, already on the way down to the Mount of Olives, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in the heaven and glory in the highest. In verse 39, and some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if this were silent, the very stone would cry out. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit panandalian na tayo po'y dumalangin sa ating Panginoon. Panginoong Yesus na makapangyarihan, maraming salamat sa inyo pong salita na binigay po para po sa amin sa umagang ito. And this morning, Lord Jesus, we want to ask for your Holy Spirit to move in our midst. For us, Panginoon, to dig deeper sa iyong salita at pumasok po ito ng malaya sa aming pong buhay. Panginoong Jesus na makapangyarihan, sa umaga pong ito, pinapanalangin po namin ng bawat isang narito. Pinapanalangin po namin ang aming mga sarili, maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, O God, ang aming pong buong katauhan, O God, sa maririnig po namin at maunawaan po namin ng buong kamalayan. Ano po ba, Panginoon, ang nais mong ituro po sa amin nang sa ganun kami po'y makalakad ng maayos sa aming pong panambahan, sa aming pong pananampalataya. We thank you, Lord Jesus, and we're praying, Lord Jesus, na loobin mo na maranasan po namin ang iyong presensya sa kalagitnaan po namin. Ikaw po lamang, Panginoon, ang maitaas at hindi ang bawat sino man sa amin na narito ngayon. Hindi po ang inyong pong lingkod, hindi po ang mga kapatid ko pong narito ngayon, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang siya pong matanghal at madakila. Maraming salamat. Ito po ang aming pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Sabi sa Lucas chapter 19, verse 37 to 40. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Tuloy po natin. Sabi po sa verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakagandang talata mula sa ating Panginoon. Actually, if we're going to give a background, ito pong text na ito. But first, I would like to say this thing. Ang tunay na worship ay natural na response ng isang taong tunay na nakakilala at nakaranas kay Jesus. Ito po yung totoong response po dapat. If you truly understand, if you truly know the Lord Jesus Christ, kung kilala talaga natin ang ating Panginoong Jesus, hindi eme-eme lang. Alam niyo po, it is given na normal po sa atin na magpuri sa Diyos at magpasalamat. Sabi nga po natin, last Wednesday, ang worship po dapat ay pasok po sa tatlo eh. When we are doing worship, dapat nandoon po yung ating nag-uumapaw na pasasalamat, nandun po yung nag-uumapaw po nating pagpapakabanal, at panghuli, nandun po yung nag-uumapaw na paggalang natin sa ating Panginoon. Kasi po, pag wala po yung tatlo na yon, it is impossible para po sa atin na makapagpuri sa Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Okay? Kanina ba nung nagpupuri ka sa ating Panginoon, anong iniisip mo? Pasalamat ba sa Panginoon? Or problema or whatsoever? Kasi po, hindi pwedeng walang pasalamat sa Panginoon. Kahit may problema ka, kahit meron kang pinagdadaanan, ano man ang iyong emosyon sa oras na ito, alam niyo po, karapat dapat pong pasalamatan ang Diyos. Okay? Naiintindihan po natin? Sabi mo nga sa katabi mo, karapat dapat pasalamatan ng Diyos. Kaya naman ang title po natin sa umagang ito, What is Worship All About? What is worship all about? Okay? Let's give a konting introduction lang. Alam niyo po, in Luke chapter 19 verse 7 to 40, makikita po natin ang triumphal entry po ng ating Panginoon. So kung familiar po tayo, bago po magkaroon ng tawag po natin dito yung palaspas. Familiar kayo? Pumasok po ang ating Panginoon sa templo at talaga namang nagpuri yung buong tao, buong sambayanan sa panahon na yon. Okay? Makikita natin ang triumphal entry ni Jesus papasok sa Jerusalem. Habang papalapit siya sa lungsod, ang mga disciples at maraming tao ay nagsimulang sumigaw ng papuri at pagpupuri sa Kanya.
Hindi sila pinilit ng kahit sino man. Gusto ko maintindihan po ninyo. Pagpasok po ng ating Panginoon doon po sa Jerusalem, wala po siyang kinausap. Okay? Hindi niya kinausap yung kanyang mga disciples. Pagpasok ko sa Jerusalem, mag-worship kayo. Okay? Parang ano ba? Parang may nagwelga, merong presider. Hindi po ganon. But rather, nung nakita nila ang ating Panginoon, lahat po sila ay nagsigawan, nagpuri sa ating Panginoon. Kusang lumabas ang kanilang pagsamba dahil nakita nila ang mga himala ni Jesus at naranasan nila ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, if we're going to go back, yung binasa po natin kanina, kitang-kita po doon ano po yung reason kung bakit po sila nagpuri sa ating Panginoon. Wala pong iba kundi dahil nakita nila at nasaksihan nila, naranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Same thing with us. Kaya po tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Bakit meron po tayong nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon? It's simply because you experience the power of the Lord Jesus Christ. Are you with me? Na-experience mo ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Ayun po yung katotohanan. Kasi po, kung hindi po natin na-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoon, I tell you, it is impossible para po sa atin na makapagpuri sa Diyos. And you are worshiping God, it's simply because meron ka kasing naramdaman, meron ka kasing naranasan mula sa ating Panginoon. Pero hindi lahat ay natuwa. Gusto ko maintindihan ninyo. Nung pumasok po ang ating Panginoon, majority of the people, nagpuri, nagpasalamat sa Panginoon. Pero some of them, hindi natuwa. At wala pong iba, ito po yung mga Pariseo. Bakit po sila hindi natuwa? And actually, hindi lang sila basta hindi natuwa, na-offend po sila. Okay? Kasi nga naman, okay, meron silang expectation na dapat hindi ito yung kinikilala ninyong Diyos. Okay? Alam niyo po ang mga Pariseo, yes, they have the Word of God, they have the law, but the problem is, hindi po nila nakikita na dumating na talaga ang Panginoong Jesus sa panahon nila. Okay? But still, they are waiting someone na hindi gaya ng ating Panginoon. Iba kasi yung set of standard nila. Kaya naman, ang understanding nila, huwag niyong sambahin yung tao na yan. Di ba? Imagine nyo yung entry ng ating Panginoon nakasakay sa asno, batang asno, di ba? Dapat kasi, malamang sa malamang, ang tingin nila, dapat yung isang papasok sa Jerusalem is merong pagkahari yung dating Okay? May pagkatawag doon, may pagkamakisig may pagka-astig yung dating nasa matikas na kabayo, nakasuot ng magara, etc. and so on and so forth. Pero iba yung kanilang saksihan. Sabi nila, nung sabi ng ating ng mga na Pariseo, pigilan po ninyo, Panginoong Jesus. Guro, pigilan niyo po yung mga disciples po ninyo magpuri sa Diyos, sa inyo. Kasi po, hindi po yan maganda. Pero alam niyo po, sumagot po ang ating Panginoon sa verse 40, ang sabi po ng Panginoon, I tell you, if this keeps silent, the stone will cry out. Sa Tagalog, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, kapag hindi sila nagpuri sa akin, yung mga bato na ang sisigaw at magpupuri sa akin. Can you imagine that? For example, hindi tayo nagpuri sa ating Panginoon, then eventually nakita ng ating Panginoon, hindi kayo nagpupuri sa akin Tapos ang nangyari, yung mga bato, yung nagpuri sa Panginoon. Sa tingin niyo ano mangyari? Malamang patay po tayo lahat. Kasi po, it will create earthquake na malakas. Kasi po, it is normal, lahat po kinikilala ang ating Panginoon na makapangyarihan at Diyos. Kaya naman, sinabi niya ito sa mga Pariseo, huwag niyo silang pigilan. Kung naranasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon, that's normal. Magpupuri sila sa Diyos, kagaya ng katabi mo. Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, that's normal. Bakit ka nagpupuri sa ating Panginoon? Kasi nga, yung katotohanan, naranasan mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipinapakita nito na ang worship ay hindi lamang bahagi ng church services. Alam niyo po, yung worship po kanina, yung practice po na ginawa nila kanina, I don't know ilang oras po sila nag-practice or whatsoever, pero hindi lang po ito basta bahagi lang ng programa. Hindi po dahil, kailangan as a church, dapat may program tayo as worship, then after that, may ganito, may ganyan. Hindi po ganon. Okay? Ito po ay tamang tugon ng puso natin para sa Diyos. Naiintindihan po natin? Yung worship po ay hindi lamang po basta programa. Ito po ay tamang tugon ng puso natin sa Diyos. Kaya naman, ang tanong natin ngayon dapat ay ganito. Ano nga ba talaga ang tunay na pagsamba or worship? Ano ba talaga yung tunay na worship? Gusto niyo bang maintindihan ito, mga kapatid? Okay, sige po, let's talk about 3 things to ponder. I have here 3 things to ponder. Ano ba talaga ang tunay na worship? Himahimahin po natin. Ang sabi po ron sa verse 37, nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong sa lubos
sa libis ng bundok ng mga Ilibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos. Bakit daw? Ang sabi kasi dito, dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. So that's the main reason, okay? Nung nakita nila ang ating Panginoon, palusong na, papasok na sa Jerusalem, wala na, hindi na sila napigilan. Nagsigawan sila sa tuwa. Naiintindihan ninyo? Yung pagsambang ginawa nila, nag-umapaw sila sa kaligayahan, sa joy. Kasi nga, okay, ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos. Bakit sila nagpuri sa Panginoon? Basahin natin sabay-sabay. Dahil sa mga nasaksihan kasi nila eh. Na-witness kasi nila eh. Hindi po sila pinilit, hindi po sila tinuruang magpuri sa ating Panginoon. Alam nyo po, ang worship po dapat po hindi lang basta tinuturo eh. It flows naturally sa ating buhay. Especially kung na-experience mo yung kabutihan ng ating Panginoon. But the question is this, as a Christian, do you truly experience the grace of God sa iyong buhay? Totoo bang na-experience mo na yung grasya ng ating Panginoon sa iyong buhay or hindi? Kumusta if you are going to compare yung puso mo ngayon at puso mo kanina nung ikaw umaawit ng papuri sa ating Panginoon, umaawit ka ba dahil kailangan lang na umawit ka sa Panginoon dahil nakasanay ka, kasama ka sa program, or umaawit ka kasi masaya yung puso mo kahit may problema? Kasi na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Compare mo, kumusta yung pagpupuri mo kanina, kapatid? Masaya ka ba kasi na-experience mo si Lord? Kasi po, totoo po ito if you are truly experience the Word of God, kahit may problema ka, kahit malungkot ka, tingnan mo yung katabi mo, kahit meron kang pinagdadaanan, kahit sandamo ka lang yung problema, okay? Hindi niya matutumbasan yung pusong nagpapasalamat kasi na-experience mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun naman po yung main reason eh. Na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. So number 1, worship is all about remembering what God has done. Oy, ba't nawawala? Wala naman, di ko nalagyan ng effect siya. Nawawala talaga siya. Worship is about remembering what God has done. So remember, ang pagsamba po, okay, is about remembering kung ano ang nagawa ng Diyos sa iyong buhay. Tanong, isipin mo sa oras na ito, ano-ano ang mga nagawa ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po bakit ko po ito tinatanong sa inyo? Kasi po kadalasan as a Christian, mas mabilis po nating bilangin yung mga pangit na nangyayari sa buhay po natin. Mas madali po nating binibilang yung mga problema, yung mga tampo, yung mga nakakakonsume na sitwasyon kaysa sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating pambuhay. Okay? Mas madali sa ating tumatak yung iilang mga problema kaysa sa dami, sa damukan na ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, maganda as a Christian, mas nagre-reminisce po tayo sa mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Sabi nga ron, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with loud voice for all the mighty works they have seen. Nagananasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Tapasin ba ninyo kung bakit sila nagpupuri sa Panginoon? Okay? Sa katulad ng binasa natin kanina, hindi dahil maganda yung music. Hello? Alam niyo po, narinig ko po ito, Pastor, ayoko po mag-worship kasi po paulit-ulit na lang po yung worship eh. Yung line na po paulit-ulit eh. Alam niyo po, when we talk about worship, hindi po ito patungkol sa line-up. Okay? Hindi po ito patungkol sa ganda ng tugtugan. Hindi dahil maganda ang music, hindi dahil may worship leader. Yan. Okay? Nakakasawa na yung mukha ni Ate Lea mag-worship eh. Next time, si Kart naman gusto ko marinig, di ba? Di naman kaya, sana may mag-worship sa atin naman, si Nanay Nora naman yung mag-worship dito sa harapan. Ha? Kasi nakakasawa na, puro si Lea na lang. Pagbukas ko ng live sa Heart Community, mukha ni Lea. Tapos may tumutugtog doon, si Brother Kevin, si Brother Junior. Paulit-ulit na lang, puro sila na lang, nakakasawa na. Ibang church na lang ako. Ganyan yung minsan hindi naman sinasabing dito o kung meron mang ganito sa ating kapatid, kinokorek tayo ng ating Panginoon. Worship is not about yung tao na nagdadala sa atin ng pagsamba. It's about God. Hello? Ito po ay hindi dahil sa mga worship leader natin. Hindi dahil may programa tayo. But rather, nagpuri sila dahil naalala nila ang ginawa ni Jesus sa kanilang buhay. Yung pala yun. Okay?
naalala pala nila na may ginagawa pala si Kristo sa kanilang buhay. Kaya nga, magandang alalahanin po natin, o nga no, bago ka tumuloy sa church, alam nyo, naiisip mo, ay, Pastor, di mo na ako atin. Next time na lang kasi may problema ako eh. Given na narinig nyo na yan, Pastor, next time na lang ako atin kasi meron akong asikasuhin eh. Alam niyo po, hindi lang ikaw yung nagsakapagsabi niyan. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi lang ikaw yung naka-experience niyan. Kahit po yung mga pastor po na-experience po yung kadalasan nga, di ba? Minsan, gusto kong sabihin kay Mrs., no? Labayo ka munang umatin. Kaso bigla ako naalala, ako nga pala yung pastor. Mahirap pala pag di ako umatin, no? May mga kadalasan, tinatamad po tayo, hindi naman parating excited tayo umatin sa ating Panginoon. But look at this. Alalahanin mo yung ginawa ng ating Panginoon. At the moment na tinatamad ka, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At the moment na parang wala kang ganang magpuri sa Panginoon, at the moment na parang kinakain ka na ng problema, alalahanin mo yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay mo. I tell you, magkakaroon ka ng mas maraming dahilan para magsamba at magpasalamat sa Diyos. Doon kasi tayo kinakapos eh. Nakita nila ang mga himala niya, tingnan nyo itong mabuti pag binasa po natin sa mga naunang verses, yung bulag nakakita, yung may sakit gumaling, yung gutom nabusog, tingin sa katabi, at maraming buhay ang nabago. Same thing with us. Alam niyo po, pag binalikan po natin yung ating pong mga buhay, masasabi ko sa inyo, ikaw mismo makapag-declare, hindi karapat-dapat ang aking sarili humarap sa Panginoon. Believe me. Balikan mo yung buhay mo. O wag na yung unang-unang panahon pa. Balikan mo na lang yung nakaraang linggo. O yung kahapon na lang. Tingnan nyo to, tingnan nyo. Compare mo yung ginawa mo sa ginawa ng ating Panginoon. Mahihiya tayo sa Diyos. Okay? But still, it is not the reason for us not to serve God and to glorify the Lord. Okay? Gumaling, okay yung mga may karamdaman, kapag lagi nating naalala ang kabutihan ng Diyos, kung paano nyo tayo iniligtas, pinatawad, pinagaling, pinagpala, okay? Hindi magiging mahirap sa atin ang pagsamba. Gets natin? Pinatawad ka ba ng Diyos? Pinagpala ka ba ng Diyos? Pinapalakas ka ba ng Panginoon? Sinasamahan ka ba ng ating Panginoon? Now, I tell you, what is the reason bakit may mga pagkakataon hirap kang sumamba? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? So remember, worship is about remembering what God has done for us. Ang problema minsan, mas naaalala natin ang problema kaysa sa faithfulness ni Lord. Okay? Madalas kasi mas naaalala natin, ay, may problema ako, Lord eh. Kinakalimutan natin yung faithfulness ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong kalimutan, faithful si Lord. Tapat ang ating Panginoon. Ang grateful heart ay laging may worship heart. Okay? Gusto ko maintindihan ninyo. Ang grateful na Kristiyano, parati yang may puso ng pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Tingnan nyo itong mabuti. Forget not. Huwag mong kakalimutan yung mga benepisyo ng ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan yon, yung malungkot ka. Di ba? Pinasaya ka ng ating Panginoon. Nung meron kang problema, anumang klaseng problema yan, sinagot ng ating Panginoon. Nagpasalamat ka sa Panginoon. And kadalasan, nagdala siya ng 2 months. Pagkatapos ng 2 months, wala na, lungkot-lungkutan na naman. Kapag malulungkot ka na naman, pag may nakita kang taong nakapagbibigay sa'yo ng kalungkutan, balikan mo. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa akin? Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa akin? Alalahanin mo araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Gets natin? Alalahanin natin araw-araw yung kabutihan ng ating Panginoon. Sabi nga ng awit, diba, araw-araw kasiyahan. Ang sunod, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, tama naman eh. Sa presensya ng Panginoon, araw-araw may kasiyahan. Ano't malungkot ka? Sabi mo sa katabi mo. Huwag kang malungkot. Huwag kalimutan ang mga answered prayers. Okay? Huwag nating kalimutan. Though, not all our prayers is answered. Okay? In accordance sa gusto mong mangyaring sagot ng Panginoon. Okay? Linawin lang natin all of our prayers is sinasagot ng ating Panginoon. Pero madalas lang, merong yes, merong wait, at may no si Lord.
Hindi ibig sabihin nag-no si Lord, hindi ka na niya mahal. Pinabayaan ka na ng Panginoon. Kadalasan yung no ng Panginoon, protection yun para sa'yo eh. Tingin sa katabi. Pag-iingat pala ng ating Panginoon yun. Ang tanong, ang taong marunong magpasalamat ay madaling sumamba. That's very basic. Okay? Kapag marunong ka magpasalamat, if you are thankful, if you are grateful sa Panginoon, I tell you, parang konting kibot yan, magpupuri yan sa Diyos. Konting galaw yan, magpapasalamat yan sa ating Panginoon. Kaya naman, ang sarap kasama ng taong grateful sa Diyos. Kapatid, humanap po tayo ng mga makakasama po natin na grateful sa Panginoon. Kasi why? Sabihin sa akin, Pastor, bakit po? At the moment na ikaw ay bagsak at dumikit ka sa taong mahilig magpasalamat sa Panginoon, madaling may a-uplift yung faith mo eh. Okay? Maniwala kayo sa akin. Pero kapag ikaw ay may problema, o hindi naman kaya masaya ka, dumikit ka sa talagang mahilig maglungkot-lungkutan. Familiar kayo dyan, mga lungkot-lungkutan? Di ba? Yung parang ang damot sa kasiyahan, ang damot ngumiti, parang dapat bigyan mo muna ng 2,000 para ngumiti. Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo nga, madamot mo sa ngiti yan. Naiintindihan ninyo? Kapag ganun po yung nakakasama po natin, I tell you, mahihirapan tayong mag-grow. And somehow, pwede po tayong makurap nun. Pwede po tayong mahawa. Kasi listen to this. Ito nga yung sinasabi ng ating Panginoon eh. Okay? Dapat daw dumikit po tayo, dapat ay magliwanag. Maging liwanag po tayo sa katauhan. Maging ilaw doon tayo. Asin at ilaw. Ibig sabihin, tayo po dapat yung nakakahawa. Ganun po kalakas yung attitude na meron po tayo. Same thing sa mga taong malungkutin. Same thing sa mga taong parating konting kibot lang, parang binagsakan ng langit at lupa. Pag dumikit ka sa ganung klaseng tao, pati ikaw mahahawa. Yung parang ganito, pagbukas ng pinto, sample lang may pumasok siya sa church, ang saya-saya mo, tapos may pumasok dyan umiiyak, anong mararamdaman mo? Iyak ka rin. Pag nakita mo umiiyak, kahit masaya ka, kahit sa'yo, good, malamang hindi mo mag-good morning eh. Anong sabihin mo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sad? Diba? Tatanungin mo eh. And somehow, merong changes sa'yo. Nagkakaroon ng pagbabago sa'yo. Nagagets ninyo? And somehow, may mga pagkakataon, kapag nagets mo kung ano yung problema niya, at na-adapt mo, na-absorb mo, eventually, pati ikaw, malungkot na rin. Are you with me? Alam niyo po ang mga mananampalataya, yes, it is given, magkakaroon ka ng problema. But remember this, hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para mag-focus lang sa problema. Ang gusto ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng magandang buhay. Masaganang buhay, masayang buhay. Gusto ng ating Panginoon maging masaya ka eh. Hello? Tapigin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gusto ng Panginoon maging masaya ka. Gratitude is the memory of the heart. Okay? Remember this, gratitude is the memory of the heart. Sabi ni Jean, hindi ko alam kung paano basihin yan. Babasa na kayo, bahala na kayo. Baptiste, Masyadro. Yun yun. Okay. Baptiste. In Luke chapter 19 verse 38, ang sabi po ng ating Panginoon, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Hindi po yung mga disciples po ito yung crowd po ito na nakaranas po, naka-experience ng kapangyarihan ng Panginoon. They worship the Lord. Pinagpala ang haring dumarating. Tingnan nyo ito mabuti. Kinilala nila kung sino yung paparating. Wala pong nagsabi, ay itong darating itong hari. Pero tingnan nyo ito mabuti. Yung crowd, yung congregation, kinilala mismo nila. Automatic kung sino yung dumarating. Pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Pangalawa, worship is about recognizing who Jesus is. Alam niyo po, ang pagsamba is about recognizing yung pagkilala, pagtanggap mo. Sino ba talaga si Jesus sa buhay mo? Are you getting my point? Excuse me. Kung sino si Jesus sa buhay mo, it will depend, it will also reflect kung anong papuri at pagsambang ibibigay mo depende sa kung anong pagkakilala mo kay Kristo. Nagigets natin? Kung kilala mo si Kristo bilang hari at tagapagligtas, malamang sa malamang, pati paa mo itataas mo eh. Why? Kasi kinikilala mo ang Diyos. Sabi nga sa English, diba? Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Blessed is the King.
kinilala nila na ang ating Panginoon na hindi lang basta Diyos, but rather isang hari. Hindi lang sila nagpasalamat kay Jesus. Tingnan nyo ito mabuti, hindi lang sila basta nagpasalamat kay Jesus, ina-acknowledge nila kung sino talaga siya. Napaka-importante po nito. Whenever we are worshiping the Lord, you are not just singing, you are not just playing instruments or whatsoever, you are acknowledging who Jesus really is. Ina-acknowledge natin. Tinawag nila siyang King. Tinawag nila si Jesus na King. Maraming tao na gusto si Jesus bilang tagapagligtas. Tama. Maraming tao gustong kilalanin si Jesus kasi gusto nila ng blessing. Are you getting my point? But the problem is, hindi nila kinikilala si Lord bilang hari ng buhay nila. Ayun po yung malaking pagkakaiba. Kaya naman na sa Christian, magandang kilalanin natin si Kristo, hindi lang tagapagligtas, hindi lang basta Diyos, but rather hari ng ating mga buhay. He's the King. He's the Lord of Lords. Okay? Why? Pag sinabi po nating hari, alam niyo po yung Book of Matthew, it represents the Lord as King of the Jews. Pinapakita nito na hindi mo na control yung iyong sarili. Okay? But rather, ang may control na sa'yo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Yun po yung pagkakilala po natin sa kingship ng ating Panginoon. Kasi pag meron po tayong hari, alam niyo po, ganito po yung nangyayari sa kanila. Kapag meron pong nag-utos na hari, sa tingin niyo, pwedeng sawayin? Pwedeng tumanggi? Hindi. Actually, ganito yung nangyayari Pag meron pong, kunyari, ako yung hari, sample lang naman tapos nagpatawag ako ng isa, si Mark Lee, kunwari, sabihin mo sa kanila, ito yung pinapasabi ng hari. Pag si Mark Lee yung humarap, okay, daw hindi siya yung hari, pero dahil inutusan siya ng hari, yung sinabi ni Mark Lee, okay, kinikilala rin nila as bilang mouthpiece ng hari. So very powerful yon. Kapag merong sumuway doon sa sinabi ng hari, sa sinabi ni Mark Lee, kasi sinabi ng hari ang tendency, yung pagsuway po, pwede pong, okay, magkaroon po ito ng consequence na kamatayan. Gets natin? Pwede mong ikamatay ang hindi pagsuway sa ating Panginoon. Kaya remember, tingnan nyo ito mabuti. Kadalasan, yes, maraming utos ang ating Panginoon sa atin, pero ilang beses tayong sumusuway sa Diyos? Sabi ng ating Panginoon, kapatid, magpatawad ka. Kapatid, punuin mo yung puso mo ng pag-ibig. Diba? Mapuno ka ng pagmamahal, ng love, di ba? Pero punong-puno pa rin tayo ng galit, punong-puno pa rin ng tampo, punong-puno pa rin ng inggit, kapatid. I tell you, that's the reason kung bakit hindi natin maranasan ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Why? Wala kasing blessing na tinatanggap doon sa King. But remember this, kapag merong pag-acknowledge sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus, the blessing overflows Nag-uumapaw yung papuri, nag-uumapaw yung pagsamba sa ating Panginoon, nag-uumapaw rin yung pagpapala mula sa Diyos. Ang tunay na worship ay nagsisimula kapag kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at Hari at tagapagligtas. Okay? Hindi lang basta tagapagligtas dapat ang pagkilala natin kay Jesus dapat Hari din. Hindi tayo sumasamba dahil maganda ang pakiramdam natin. Listen to this. Okay ako ngayon, magpupuri ako sa Diyos So, paano pag di ka na okay? Paano pag di ka na okay? Tapikin mo yung katabi mo, paano pag di ka okay? Does it ring the bells? Okay? Tingnan nyo ito mabuti. Kung ang pamamatayan tayo ng pagsamba, pag okay lang tayo, dapat fair ka din kapatid. Okay? Kasi yung kaharap mo, tao rin What I'm trying to say, yung mga leaders po natin, tao rin yan. Tama. So kung tao rin yan, yung nararamdaman mo, nararamdaman niya rin. Hello? Kung may problema ka, nagkakaroon din ng problema yung leader mo. Nagkakaroon din ng problema yung pastor mo. So kung hindi ka magpupuri sa ating Panginoon kasi may problema ka, dapat din pala kami rin. Hello? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Does it ring the bell? So, ibig sabihin, hindi reason yung okay ka, kaya ka magpupuri sa Panginoon. Okay ka o hindi, magpuri ka sa Panginoon kasi ang ating Panginoon, hindi kailanman nagbabago. Hello? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yun po yung tamang dahilan Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi mayroon tayong Diyos na hindi nagbabago. Kahit hindi tayo tapat. Tingnan nyo ito mabuti. Kahit hindi ka tapat, tapat ang Diyos sa buhay mo. Pinagpapala ka. Di ba? Now, pinagpapala ka ng Panginoon, tapos lungkot-lungkutan ka. Hello? So, ibig sabihin,
Dapat walang lugar sa ganong klase ng pagkakataon, ganong klase ng emosyon. But rather, kapag si Lord ang usapan, isang tabi mo lahat. Isang tabi mo yung lungkot, isang tabi mo yung problema, isang tabi mo yung problema, yung mga pangit sa buhay mo. Di ba? O kung sa tingin mo, pangit yung katabi mo, isang tabi mo muna. Focus ka sa Lord. Hindi, maganda yung katabi mo. Joke lang po yun. Tayo po ay well created by God. Gets niyo? Huwag mong itumbas lang sa problema mo kaya hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, marami pong Kristiyano, ganito eh. Pastor, hindi mo na po kami sasamba sa Panginoon kasi meron po kaming problema eh. Meron po kaming problema mag-asawa eh. Kapatid, yung asawa mo ba yung Diyos mo? Okay? Yan ba yung sinasamba mo? Kaya naman yung 100% po natin na pagbibigay sa Panginoon, kapag ang batayan mo yan, yung tao, yung ginawa ng tao, kapatid, ito po yung malinaw na kasagutan dyan, hindi ka sumasamba sa Diyos. Kapag yung pagsamba mo, ibinibigay mo lang kapag maganda yung ginawa ng tao sa'yo, kapag na-appreciate ka, I tell you, you are not serving God. You are serving men. Why? If you truly serving the Lord, kahit ano man yung nangyayari sa sitwasyon, hindi man tapat yung mga nakakasama mo, 100% magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Why? Tapat si Lord eh. At si Lord yung hari ng buhay mo. That's why worship, it's all about recognizing who Jesus is. In Psalms 29 verse 2, ascribe for the Lord the glory due to His name, worship the Lord in the splendor of holiness. Yung pala yun. In the splendor of holiness, gawing hari si Jesus sa bawat area ng buhay. Gawin mong hari si Jesus. Huwag ikaw yung hari, kapatid. Ito, supilin po natin ang ating po mga sarili. Ang main problem po ng bawat individual na mananampalataya, ang unang-una niyang parating kakalaban, sarili. Ang unang battle po natin within, sarili po natin. Especially kapag mataas po yung pride. Okay? And listen to this, marami pong taong gustong magsalita, pero ayaw makinig. Ikaw ba yan, kapatid? Parang ganito yan, gusto mong sabihin yung nararamdaman mo. Gusto mong sabihin na nalulungkot ka, pero pag sinasabi na yung mali mo, ayaw mong tanggapin. Okay? Yan po yung kalaban natin eh. Kapag kinokorek na, wala na. Nag-iiba na yung mood. Listen to this. Gawin mong hari si Lord sa buhay mo. Huwag ikaw yung hari. Kasi pag gusto mo lang pakinggan, yung gusto mo lang marinig, ibig sabihin yan, ikaw yung hari. Gets natin? Now, tanongin mo yung katabi mo, sinong hari mo? Sundin siya, hindi lang purihin. Hayaan na makita ang iba na si Jesus ang Lord ng iyong buhay. That's normal eh. Okay? Hindi nyo itong mabuti. Christian ay nakakahawa. Ang mga mananampalataya, nakakahawa yan. Okay? Kapag nakita talaga sa'yo si Kristo, it is automatic. Hindi mailang yung mga taong lumapit sa'yo. That's normal. That's normal. Sabi mo sa katabi mo, normal yun. Pero pansinin ninyong mabuti. Pag yung hari ng buhay mo ikaw, pride, yung sarili mo, yung mali ng iba yung nakikita mo, pansinin niyo mabuti. Hindi mo namamalayan, unti-unti, nahihirapang lumapit sa'yo yung mga kapatid mong sa mananampalataya. O baka mamaya, yung mga kapatid mo na sa laman, nahihirapan lumapit sa'yo. Kasi parang pag hinawakan ka, mahahagat ka bigla. yung, gaganyan mo lang, bibigyan mo ng ay, inom ka. Gano'n ka kagad, sasakmanin ka kagad. May mga ganun eh. Okay? So listen to this. Hindi po yun yung puso ng isang mananampalataya. Okay? Tignan mo kayo katabi mo. Baka pagating ka yan eh. Sabi na, huwag ka makagat ha. Okay? Ang sabi po ni John Piper, the essence of worship is the heart's response to the word of God. Yung word. Alam niyo po yung salitang worship, galing po yan sa salitang, ang tawag doon? Comes from the word means to say yung value ng sinasamba natin. Kaya na, worship, ibig sabihin, yung value ng Diyos sa ating pong buhay. Ibig sabihin pala, pag sinabing worship, dapat pala merong value. Dapat pala mataas yung pagtingin natin. Hindi pala basta-bastang kanta lang. Hindi pala basta pagsigaw lang. Hindi lang pala pag-awit lang. And this literally, ito po yung katotohanan. Ang pagsamba po ay hindi lang pag-awit. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod. At even sa pagbibigay po natin, kahit po sa ating pagbibigay, pagsamba po yun sa ating Panginoon, offering po natin, yung pamumuhay po natin, ito po ay papuri sa ating Panginoon. Panghuling bagay, balikan muna natin. Number 1, what is worship all about? Worship is about remembering
who God is. Pangalawa, worship is recognizing who Jesus is. And lastly, okay, ang sabi rito sa Luke 39:40, sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad, sabi ng mga pare, mga Pariseyo sa panahon nila. Sumagot si Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Okay? Parang gusto niya sabihin, wag yung pigilan magpuri sa Diyos. Wag yung pigilan yung mga tao magpuri sa Diyos. Wag yung silang pigilan. Kasi pag pinigilan nyo, yung mga tao na yan na magpuri sa Panginoon, yung nilikhanan ng Diyos yung magpupuri sa Kanya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pigilan at wala makapagpipigil sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya naman, overflowing worship. Kaya naman, I want you to know that worship is responding wholeheartedly. Yun pala yun, wholeheartedly. Walang tira-tira. Walang naka-reserve sa buhay po natin. Responding wholeheartedly. If these were silence, the very stones would cry out. Gusto na mga policies na tumigil ng mga pagpupuri sa mga tao. Pero sinabi ni Jesus, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Hindi mo kayang pigilan yung mga bato pag pinigilan niyo yung mga tao. Kaya naman tumahimik na yung mga Pariseyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay karapat-dapat sambahin. Okay? Karapat-dapat para si Kristo. Kung hindi tayo sasamba, pati ang kanyang nilikha ay magpupuri sa kanya. Nakakatakot yun. Nakikita nyo? Di ba yung mga bato na yan, tingnan nyo yung mga bato na yan, bigla na lang human egg, bigla na lang naggalawan, kasi nagpupuri sa ating Panginoon, malamang sa malamang, tayo mismo mataranta. Ito ang makikita natin sa ating pagsamba sa Panginoon. Dapat merong obedience. Listen to this. Worship is about obedience sa ating Panginoon, pagsunod sa Panginoon. Lifestyle. Kamusta ang lifestyle natin? Diba? Alam niyo po, kahapon po, pangilan po sa atin, busy. Tama? Pero hindi ibig sabihin busy ka, productive ka ha. Your busyness doesn't mean you're productive. Okay. I don't know kung ano yung pinagkakabisihan po natin, but listen to this. Dapat kita sa atin yung lifestyle as a Christian. Yung Christianity dapat hindi lang sa loob ng church. Okay? Sa ating serbisyo, sa ating paglilingkod sa Diyos. May nakakita man na wala? Nakikita ba sa atin yung obedience ng Panginoon? The way we speak, the way we talk. Kapag nakipag-usap tayo, merong conversation. Kumusta po tayo pag kinakausap po tayo? Pag tinawag ka, kapatid, kumusta? Okay? Kumusta yung service natin? Yung pagmamahal natin sa Diyos, kumusta? At pagiging faithful kahit mahirap ang sitwasyon. Totoo naman, di ba? Ang hirap, no? Especially kung marami tayong problema. Ang hirap balansehin. Ano ba gagawin ko, Lord? Unahin ba kita o unahin ko ba to? That's normal nangyayari sa atin eh. Kahit may mga pagkakataon, mahirap maging faithful, dapat pakita pa rin sa atin sa lifestyle natin na mas pipiliin mo ang ating Panginoon. Ang taong tunay na nakakilala kay Jesus ay hindi kayang manatiling tahimik tungkol sa kanyang kabutihan. Gets natin? If you truly experience the power of the Lord, hindi ka mananahimik sa upuan mo ngayon. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kung talagang naranasan mo yung papuri sa Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka papayag na manahimik lang. In Psalms 150 verse 6, let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Tignan mo nga yung katabi mo, humihinga ba? Humihinga ba? Tignan nyo ito mabuti. Let everything that has breath, praise the Lord. Hanggat meron kang hininga, magpuri ka sa Diyos. Hanggat meron kang lakas, magpasalamat ka sa Diyos. Hello? Hanggat may buhay, magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Huwag kang papayag na hihinto ka lang dahil sa problema. Okay? Titigil ka lang pagpatay ka na. Hello? Huwag mong itigil ang pagsamba mo dahil lang sa problema. Hindi pa tapos ang buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kasi alam niyo po, kapag po tayo nag-focus sa problema, sa hindi magandang pakiramdam,
wala kang pagpapatawad, wala kang pag-release ng kung ano mang marumi sa puso mo, para mong tinapos mo na yung buhay mo eh. Na parang wala nang kayang gawin si Lord sa'yo eh. Pero hindi ganun. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Nagsisimula pa labang si Lord sa iyong buhay. Huwag hayaang pigilan ng hiya, takot ang iyong pagsamba. Yung mga mahihain sa atin. Kanina, paano yung sayaw nyo kanina? Sasayaw. Di ba? Okay lang yun, paano yun? Paano yung sa tuwa? Sa tuwa. At pasasalamat. At pasasalamat. Tatalon. Yung ibang talon. Tatalon. Sa ganak. Pag sinabing talon-talon. Tama. Why? Bakit? Hindi mo yan ginagawa para sa katabi mo. Ginagawa mo yan para sa Diyos. Hello? Ako nga hinihingal eh. Patalon. Sila yan, nagpatalon na naman. Sige, talon pa. Nung huli, ganyan na lang ako eh. Isang paa na lang eh. Kasi bigay natin sa Panginoon. Eh, iba sa atin nahihiya kasi pag tinaas yung kamay, basa yung kilikili. Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi ka naman naamoy ni Lord eh, pero maamoy ka namin. Pero walang problema yun, ginagawa mo naman yan para sa Diyos. Purihin si Lord sa simbahan at maging sa araw-araw na buhay. Kaya pag sinabi ng Panginoon, sinabi ng song leader natin, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. So susunod, pag-usapan po natin, ano ba yung kahulugan ng pagtaas ng kamay sa Diyos? Maintindihan po natin. Sundin natin, kasi hindi mo naman ginagawa yan para sa iyong sarili eh. Ginagawa mo yan para sa Diyos. Gawing lifestyle ang worship, hindi lang every Sunday activity. Amen po ba mga kapatid? Sabi po rito, worship is our response, both personal and corporate to God, for who He is and what He has done for us. Sabi ni Louis Giglio. Sinearch ko siya kasi baka hindi siya pastor po siya sa Amerika. Okay? Listen to this. Tandaan po natin 3 bagay. Worship is all about remembering what God has done, recognizing, pakicorrect na lang, recognizing who Jesus is, and responding wholeheartedly. Okay? Remember, okay, what God has done to us. Ang worship ay hindi lang pagkanta. Ang worship ay hindi lamang pagbahagi ng Sunday service. Ito lang hindi bahagi. Ito ay pamumuhay na puno ng pasalamat, pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon na tinanggap po natin. Okay? Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Naalala ko pa ba ang mga ginawa ng Diyos sa buhay ko? Am I remembering yung ginawa ng Diyos sa buhay ko? Alalahanin mo, kapatid. Okay? Kasi baka mamaya kinakalimutan natin eh. Kinikilala ko ba si Jesus bilang hari at Diyos sa aking buhay? Ang worship ko ba ay hanggang Sunday service lang o maapaw hanggang sa susunod na linggo? Kumusta ang iyong pagsamba sa ating Panginoon? Okay? Kasi diyan po natin ibabase kung kumusta na ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa panghuli, ang sabi ko po rito, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kapag tunay mong nakilala si Jesus, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mong sumamba. Kusang aapaw ang iyong puso sa papuri. Overflowing worship to God. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po yung minsan pang magpuri sa Panginoon. At sa pagkakataong ito, dumalangin tayo sa Diyos. Lord Jesus, we thank you, O God. Now, we understand what is worship all about. Importante pala, Panginoon, na maintindihan po namin ang kahalagahan. Ano po ba talaga yung worship? Ano po ba talaga yung pagsamba sa amin? It's a Latin word. Comes from the word worth or value. Na nagpapakita, if we are worshiping the Lord, dapat makita po namin yung value mo. Makita po namin yung halaga mo, Lord. Or else, ang halagang hanapin po namin ay yung halaga ng aming sarili. Na kung tutusin, Lord Jesus, kung ikukumpara po namin ang aming value sa iyo, Panginoon, kami po ay isang maruming basahan lamang. Kaya naman, thank you for reminding us that worship is all about remembering what God has done. Salamat, Panginoon, sapagkat madalas po sa aming pong buhay, nakakaligtaan po namin, Panginoon, yung ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Forgive us, O God,
kung, Lord, mas madalas po naming naaalala yung mga pangit na bagay kaysa sa mga bagay na tinakda mo para po sa amin. Salamat dahil alam po namin, Panginoon, na hindi mo hahayaang masayang ang umagang ito, na hindi po namin babalikan yung mga pagkakataong patuloy mong ipinaparanas ang iyong habag at pagpapala sa bawat isa. Worship is about responding wholeheartedly. Worship is about recognizing kung sino ka talaga, Panginoon. Ano ang aming pagkakilala sa iyo? Ikaw ba ay Panginoon, tagapagligtas lamang? O ikaw ay Diyos, tagapagligtas at hari ng aming pong mga buhay? Sapagkat, Lord, kung kinikilala ka namin, Diyos, tagapagligtas at hari ng aming pong mga buhay, we will also recognize na itong buhay na meron po kami ay hindi na po sariling amin. Ito po ay pag-aari mo na. So that's why, Lord, we will respond correctly, Panginoon, sa iyong harapan. In a sense, O God, na wala po kaming reservation. Wala pong ititira, Panginoon. Wala pong pangit na ilalabas. Kundi puro kabutihan mo lamang at pasalamat ang aming pong lalahanin. We thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. At hayaan mo mag-umapaw po sa amin ng pagsamba, O God, sa aming pong pagtapos. Ito po ang aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Once again, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Salamat sa salita ng Panginoon dahil patuloy na tinutuwid ng salita ng Panginoon, no? Kung paano natin tignan ng Panginoong Jesus at kung paano natin siya sambahin. Alam ko pong excited na ang dance team na ilid tayo sa pagsayaw, sa pagsamba sa ating Diyos. Kaya po, let's be all out sa pagpupuri natin sa Diyos. Sige po! Jesus, ika'y mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Kung feeling mo medyo masikip yung upuan, pwede tayong medyo i-occupy natin yung hallway. Let's praise the Lord. Sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hey! Ako ay namumuhay. Ako ay namumuhay. Sumigaw yung mga nagtagumpay dahil sa Panginoong Jesus. Woo! Mapagtagumpay dahil sa'yo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Amen. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang. Thank you, Lord. Ako
Itulak na para magpuri sa Diyos. Amen. Woo! Kung pwede lang hindi na matapos na tayo magpuri sa Diyos. Lord, ito po ang aming gagawin. Sasayaw. Sasayaw. Woo! Sa tuwa. Woo! At pasasalamat. Tatalon, ready? Tatalon. Woo! Sa galak. Papupurihan ka. Sasayaw. Sasayaw. Sa tuwa. At tatalon. Tatalon. Woo! Sa galak. Papupurihan ka. Sasayaw saya, Lord. Sa tuwa. At pasasalamat. Tatalon. Woo! Sa galak. For the last time. Everybody. Sasayaw. Woo! Sa tuwa. At pasasalamat. Tatalon. Tatalon. Woo! Sa galak. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya. Sa biyaya. Wala mang ako nabubuhay. Can we raise our hands? Clapping it to the Lord. Lord, hindi tayo sa aming sarili kung bakit kami nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, Jesus. Ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nakakapupuri. Sa biyaya mo lamang ako ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time, sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon. Woo! Sa galak. Papupurihan ka. For the last time, sasayaw. Woo! Sa tuwa at pasasalamat. Tatalon. Sa tuwa. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumapapit. Ang lahat nito'y biyaya. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin, Panginoon. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. We praise you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Patuloy tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Let's have our breakout session. Habang hinihingal pa,